Yung hapon ng Mindanao, adlong Huwebes, Abril 18, tuig 2024. Live gikan sa Brigada News Center. Ihatod namo kaninyo mga nagunang balita gikan sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. Mga balitang gitutukan sa news team. Ako si Brigada Dale Bartalaba, ug kini ang Brigada Mindanao. Mas palauman pa sa Takulan. Gidunggap patay sa usa ka amahan ng iyahang 1 anyos nga batang babayi sa Talakag Bukidnon human nagdumili sa pagtimpla og kape ang live-in partner niini. Suspetsadong amahan gidunggab usab ang kaugalingon human sa nahimong krimen. Ibrigada mo Jackie Paclar. Dili makahatag og pasaylo ang inahan sa usa ka tuig nga bata human gidunggab patay kini sa kaugalingong amahan. Sumala kang Michelle Sulayaw, inahan sa biktima nga sakit og lisod niyang malawat ang nahitabo sa iyang anak hinungdan nga dili niya mapasaylo ang iyang live-in partner ug iya kining ipadugta sa bilangguan. Ipapreso ginig nako ipagawas balat na siya matay sa prisuan. Lagi na ako si pagawas. Kaya yan kuwang kinabuhi sa akong anak. Hindi na mabalik. Lagi na mabalik kong anak. Subay ni Michelle nga nagpatimpla og kape ang iyang live-in partner nga si Ferdinand Catuto, 27 anyos apan iya kining gibalibaran. Didto nagsugod ang panaglali sa duruha nga misangpot sa krimen. Wa man ko nakatimpla, giingnan din ako nga ikaw ra pagtimpla. Na suko din sa kuha. Nya tingala ko kini gilagubo, yam ding sundang yang dingding. Gitugsokan bagi anak bitaw. Nya nakadagan mo din to, nakadagan ko na kung dala akong anak. Di gayatag sa akong bana. Sa unsaan di istorya di gid gasuot akong bana ug kaon akong anak. Wala nang di akong anak. Yan ang patay. Nasayran nga human sa maong panghitabo miunay pagdunggab sa iyang tiyan ug liog nga bahin ang suspitsadong amahan ug nadala pa kini sa balay tambalanan. Nung pagpatay sa bata. So, ano na tayo kaso, ma'am, na atong pataw sa mga suspect ang mga parisay. Karon, ma'am, nagpahal sa ang update na nagtuwa na sila karon sa kwan, ma'am, kalawag po si Katros Office Manolo. Dayo lang suspitsado, ato ng puno sa ginpay. So, magulat man ni karon og decision, ma'am, kung sa decision sa fiscal regarding sa maong tao. Kung kato sure ko, i-handle pag ito sa medication. Kaya napamudisi sa mas na ang advice sa doktor gina na ma'am, ipa-opera siya. Pero, nag-refer sa nadikit siya. Nag-effort niya po sa ma'am na makonvince ang maong tao na magpa-opera siya, no? Balita gikan sa Cagayan de Oro City in the heart of changing lives. Kini si Brigada Jackie Paclar, Brigada News. Patay ang mag-inahan human giluba sa 27 anyos nga lalaki sa Vincenzo Sagun, Zamboanga del Sur. Base sa report, personal nga bangi ang posibleng motibo sa krimen. Ibrigada mo, Margie Alawi. Nakabsan sa kinabuhi ang mag-inahan human giluba sa Purok Punta Blanco, Barangay Luni, Vincenzo Sagun, Zamboanga del Sur. Alas 6:45 ang takna sa gabi. Adlawng Lunes, gila mga biktima nga si alias Fe, 14 anyos, ug usa ka estudyante ug ang 32 anyos nga inahan nga si Maria Sheena Wayan Kapilitan, residente sa maong lugar. Samtang ang 27 anyos nga suspect mao si Jorani Salazar, panday ug lumulupyo sa susamang lugar. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan sa Vincenzo Sagun, niadto matud pa si alias Fe sa tindahan aron mamaligya og buhi nga manok apan sa pag-abot niini sa maong tindahan, gikalit kini og dunggab og giluba-luba sa suspect sa lain-laing parte sa iyang lawas og mao hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Og pagkadungog usab sa inahan sa biktima nga gidunggab ang iyang anak, dali kining nidalagan padulong sa iyang anak ug sa wala damha gidunggab usab sa maong suspect sa laing parte sa iyang lawas ang inahan ug mo hinungdan usab sa iyang kamatayon. Personal nga panagbangi ang gitudlong motibo sa maong krimen, samtang gikusturya na karon sa Vincenzo Sagun Municipal Police Station ang suspect ug gituhoang lango kini sa illegal nga droga. In the heart of changing lives, kini si Margie Aureo Alawi, Brigada News. Wasong qualified rape sa barangay Marilog, Marilog District, Davao City. Samtang walay girekomendang piyansa ang korte alang sa kagawasan sa sospek.
Ibrigada mo, Gib Maing. Paslak sa prisuan ang wanted person human kinasilbihan og warrant of arrest sa kasong qualified rape pasado launa sa hapon sa milabang adlaw sa sitio Lower Kibalang, Barangay Marilog, Marilog District ning syudad. Gila sa kapulisan ang dinakpan nga si alias Ray, 42 anyos minyo, mag-uuma tapos most wanted person sa syudad nga residente sa sitio Bangkal, Barangay Bantol, Marilog District, Davao City. Malang pusong nga nasikop sa masakop sa Marilog Police Station ang suspect, pinasikat sa warrant of arrest nga giisyo ni Honorable Dante Baguio sa RTC Branch 12, 11 Judicial Region, Ikulan, Davao City. Walay girekomendang piyansa ang korte alang sa temporaryong kagawasan sa maong dinakpan. In the heart of changing lives, kini si Brigada Gib Maing, Brigada News. Upat ka magsilingan sa Rosario, Agusan del Sur ang naaresto human sa gipahigayong buy-bust operation. 1 ka gramo sa gituhang shabu na kumpiska. Ibrigada mo, Christian Cabanes. Nagmahay ang upat ka managsilingan human madakpan sa mga kapulisan sa gipahigayon nga buy-bust operation bandang alas 2:10 sa hapon niadto nakalabay nga adlaw sa Purok 6, Barangay Bayugan 3, Rosario, Agusan del Sur. Operasyon gipahigayon pinaagi sa Rosario Municipal Police Station, Agusan del Sur Police Intelligence Unit ug ang Agusan del Sur Philippine Drug Enforcement Agency. Ang mga nadakpan mao sila ni James Loison Campos, Antolin Danuya Balana, PJ Himuya Espanya o si Homer Villanes Flores, pulos mga residente sa gikabutyag nga lugar. Na kumpiska gikan sa mga dinakpan ang upat ka heat-sealed transparent plastic sachet sa gituohang shabu gibadabana nga dunay gimbugaton nga 6 ka gramo og mo kantidad sa 40,800 pesos, usa ka 500 pesos nga buy-bust money og uban pa nga mga drug paraphernalia. Ang mga nadakpang responsable kasamtang ang natalang naugdaw sa managlayang insidente sa sunog sa Coronadal City. Mukabat usab sa 51,000 pesos ang damyos sa sunog. Ibrigada mo, Arjeen Gasis. Tinupok ng apoy ang bahay na pagmamayari ni Melesio Hivero sa Purok Malipayon, Barangay Tapland, Coronadal City. Makikita sa mga kuhang larawan na abo na lamang ang natira sa bahay na gawa sa light materials. Mangyak-yak naman ang may-ari nito na isang senior citizen na walang naisalbang gamit. Ayon sa biktima, mag-isa lang ito sa kanyang bahay at wala din itong anumang appliances na posibleng pagmula ng sunog. Samantala, naabo rin ang isang bahay na pagmamayari ng PWD na si Michael Penuela sa Purok Nagkakaisa, Barangay Namnama. Isa sa mga tinitingnan ng Bureau of Fire Protection na posibleng pinagmula ng sunog ay ang naiwang baga sa pugon. Nasa 51,000 pesos ang tinatayang danyos ng dalawang sunog. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng BFP sa naturang mga insidente. Yan ang ulat mula dito sa lungsod ng Coronadal. Ito si Brigada Arjeen Bautista Gasis, Brigada News. Samtang naghinanok sa pagtulog ang caretaker sa 12 ka mga baka, hinay-hinay na diay nga gilapa ang usa ka baka sa mga kawatan sa Malaybalay City, Bukidnon. Mukabat usab sa 200 kilos sa karne ang gitangag sa mga kawatan. Ibrigada mo, Jen Golosino. Gibinlan na lang sa ulo og 2 ka tiil sa atras nga bahin ang usa ka baka human kini nakaplagan sa plantasyon sa Sagingan pasado las 7 ang takna sa buntag Abril 18 tuig 2024 sa Upper Gabunan, Barangay Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Nasayran nga una kining nakitaan ni Louie Golosino diya mismo sa yang area diin siya nagtrabaho kung asa muabot pa sa kaphin kun kulang 1 ka kilometro gikan sa gitigwayan ngadto sa lugar nga gilapaan. Ikan mispritizing nagmisa. Dahil naman misa ni anto na misa mo area. Pag-abot na dito, kalit na kita nga naibakag iihaw dito dool sa umpayag, sulod sa Sagingan. Base usab sa anak sa tag-iyas baka og mismong kagawad sa chairman usab sa Peace and Order Committee sa Barangay Kasisang nga samtang nagkabisi sila sa pagmonitor sa mga insidente sa pagpamato sa mong area, ihinay-hinay usab og lapa ang ilang baka. Dugang paniini nga moabot sa 200 kilos nga karne ang nakuha sa mga kawatan. Lagi buntag nagtawag akong mama nga ang baka lagi daw nga gialimahan ni kaniya ko ang asawa niya ko ang igagaw. So, ang baka ngayong gialimahan gikawat lagi daw din nakita dito sa area sa Dol tong ipagpayag giihaw. So
Murasag naunay ko ning kimtanga kay ako may kagawad sa kasisang sa peace and order. Saysay pa sa caretaker sa Baka nga si Rolly Silituna nga wala gayud niya mabantay ang maong panghitabo gawas nga nakatulog kini wala usab say nabantayan nga kasikas ni adtong gabi una kung diin lakip di ay sa target sa mga kawatan ang usa sa 12 niya nga gialimahang baka. Ko lang pagduda gyud naalang naagi mata diri kay kanang naagi mo katudlo nga wata balong kinsa basta kay sa akong pagduda lang gyud katuyo na kayo grabe na gyud ka. Sanglit panawagan karon di kagawad himarangan ngadto sa publiko nga magbinantayon sa matag karon og unya aron dili mabiktima sa bisan unsang klase sa kawat sa mga binuhing hayop man o kabtangan. Ilabi na karon nga nagkaduol ang selebrasyon sa Kaamulan Festival 2024. Din target sa mga kawatan nga mabisi ang mga katawhan ay niini targeton ang mga binuhing mananap. Balita gikan sa Malay-Balay Bukidnon in the heart of changing lives kini si Jen Golosino. Brigada News. Gituldukan na ang dugay ng panahon nga panagbangi sa duha ka pamilya sa Lebak, Sultan Kudarat human sa gipahigayong State of Barangay Address sa Barangay Dato karon. Opisyal sa barangay naglaom nga mas mapalambo ang kalinaw sa ilahang lugar tungod niini. Ibrigada mo, Ian Alion. Nito lamang Lunes, Abril 15 ng taong kasalukuyan, sa pangunguna ni Punong Barangay Dato Kasan Caron Jr. ay ginanap ang kauna-unang State of Barangay Address sa gymnasium ng Barangay Dato Caron. Ito ay dinaluhan ng mga kaanib sa hukbong sandatahan, pambansang pulisya, kagawaran ng edukasyon, Sangguniang Bayan member at DILG sa pangunguna ni MLGOO ng Bayan ng Libak na si Alma Engkong. Naging mabunga ang nasabing soba dahil hindi lamang naipahayag ang mga layunin ng mga namumuno sa barangay, kaalinsabay nito ang naging paraan din dito upang matuldukan ang matagal ng alitan sa pamamagitan ng dalawang pamilya sa nasabing lugar. Sinasabi po sa batas natin na sa isang taon, 2 beses ay kailangang mag-conduct ng barangay assembly ang ating barangay. Napaka-importante ang mga assemblea kagaya nito dahil ito po yung esensya ng tinatawag nating demokrasya sa ating gobyerno sa Pilipinas. Matatandaang nag-udyok ang sigalot dahil sa hindi pagkakaunawaan matapos ang kanilang larong basketball. Dapapwat pinaglaanan ng panahon ang nasabing pangyayari upang hindi na lumala at umabot pa sa kung ano paman ang nasabing di pagkakaunawaan. Inaasahan na dahil dito, mas mapapaunlad pa ang antas ng pamumuhay at mapanatili ang kapayapaan sa lugar. Yan ang report mula dito sa Bayan ng Libak, probinsya ng Sultan Kudarat, in the heart of changing lives. Ito si Brigada Ian Alion, Brigada News. Padayon gihapon ang Brigada Foundation Incorporated sa pagdawat og hinabang. Alang adto sa mga kabrigada nato nga nanginahanglan og hinabang. Mamahimo kamo magpadala og cash donation sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank account number 0000557-60731. Ug alang sa in-kind donations ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Sa mga gustong mahimong Brigada volunteer, pwedeng mudangop sa estasyon ug magpalista. Mao kana ang naglangkop nga mga balita sulod sa 20 minutos nga nakalap sa atong mga kabrigada gikan sa nagkandaiyang lugar sa Mindanao. Mga balitang 24 oras nga gironda sa atong mga kabrigada. Sa makausap pa, ako si Brigada Dil Bartolaba in the heart of changing lives. Ug kini ang Brigada Mindanao.